ayoko rin naman kasing ipaggawa lang bahala yung warning nila sa akin. Kasi siyempre mas mahalaga siyempre yung ating hanap buhay kaysa yung pagbablog natin. Although itong pagbablog natin actually, honestly speaking, hindi naman ganun kalaki ang kinikita na natin dito kumpara sa sa tracking na itong sahod natin dito. Siyempre hindi natin may pagpapalit yung pagbablog natin. I mean yung trabaho natin sa pagbablog natin. Yes! Kasi yun ang primary source of income natin yung ito paghahanap buhay natin. Guys, good morning. Parating na naman tayo dito sa Emerson, kung saan nung nakaraang previous video natin sa mga nakasunod, no? Pinahinto tayo rito na inspection dahil doon sa pagbablog natin, pagbi-video natin dito sa mismong booth nila, pinagbabawal nila. Sa mga nakasunod, nasabi ko doon na pahihintuin nila ako every cross ko. Kaya ngayon malalaman natin kung pahihintuin nila ulit tayo. Ito, malapit na tayo. US Custom. Ayan. Sana hindi tayo mapahinto kasi meron tayong meat inspection ngayon para hindi na ako madali, baka mamaya hindi pa ako maabot. Yes. Guys, babayin lang natin patayin ko yung aking prepper para hindi maingay. Off muna natin. Dito na tayo sa border, guys, ha. Guys, nandito na tayo sa border. I-update ko kayo mamaya kung anong sasabihin sa akin ng diyan sa border. Kung pahintuin tayo o inspeksyonin na naman ang buong truck natin, alam nyo na. A few inches later. Medyo guys, napahinto ulit tayo, na-inspection ulit tayo dito sa loob ng truck. Ayun, binaba lahat. Pero actually, andito na lahat, pati itong ticket booth ko na to. Siyempre, hanggat hindi sila nasasatisfied na hindi tayo nagbibideo sa kanila doon, dito lang tayo nagbibideo sa harap natin, hindi yan sila titigil na pahintuin tayo lagi. Basta importante hindi tayo magbibideo sa booth, sa loob ng kanilang opisina, at saka sa x-ray na yan. Hindi tayo pwedeng mag-video dyan. Tapos pwede doon sa pinakabungad, sa harapan, no? At saka dito, paglagpas mo na ng booth dito sa may bago dito sa may booth nila dito, pwede mong yung video, yung camera mo dyan.
Kaya talaga kailangan natin silang masatisfied upang sa ganun hindi na nila tayo laging mapagsabihan. Hindi ko alam guys kung hanggang kailan itong lagi nilang pagpapahinto sa akin. But anyway, wala tayong magagawa kundi mag-comply. Yes! Ito nga chinik lahat tumpa pa nga yung aking mga mamaya na natin tignan kasi meron akong importanteng dito sa meat inspection. Baka mamaya padili pa ako sa meat inspection ko eh. Okay. Yes, ticket. Thank you for your visit and have a safe drive. Yes. Wow! Let's go guys. Guys, makahabol tayo sa meat inspection. Kasi kung hindi ako makahabol sa meat inspection, ako tapos ang biyahe natin na naman. Hanggang bukas na naman ito. Ako, ayoko na matingga. Sana umabot tayo sa meat inspection. Sana umabot tayo sa meat inspection. Para hindi tayo Turn left on North 5th Street, then take the first left. hindi tayo mabala at matenga. Patay ang biyahe kung hindi tayo makabot. Walang nakapila doon sa meat inspection dock. Sana hindi pa sila sarado guys. Delikado. Dito tayo sa number 4. Tapos tayo sa number 4 na yan. Okay, so chains, meat inspection agad yan. Save. Punta tayo dun sa loob. Dalhin natin mga papeles guys. Yeah!
Dalhin natin to. Sana may inspection pa tayo. Ano yung bukas ang pintuan? Yung sa likod bukas ah. Okay, ilagay natin ang number 4. Right, sir. Yan. Ayan guys, nailagay na natin yung papeles doon. Hopefully inspeksyonin pa tayo. Yes! Alright. Natin yung ano sa loob ng truck, tignan natin kasi tumba yung aking mga ibang mga kargamento ron eh. Ito oh, tumba yung ating gamit dito. Yung dumbbell ko diyan, sa gilid mo na. Basurahan ko natumba. Ito nakalapag lang ito. Yung man lang nila binalik dito. Wala naman silang makikita rito guys eh. Wala silang makikita dito sa loob ng truck nating anomalya. At higaan ko, tumba yung mga unan ko. Sa loob ng aking ano fridge. Apo, sanggala. Tumulo na yung ano, yung prutas ko. Na-defrost yata. Ito po, meron na naman akong lilinisin dyan. Yung prusan kong ano. Oh, nako. Nako. Tumulo na. Na-defrost. Yeah. Linisin muna natin. Ayun talaga guys, siguro kapag kayong naka-red flag tayo sa ano, na plug tayo sa na-plug tayo sa border. Alright. Ayan guys, no, talagang under monitoring ako sa kanila. Kumbaga siguro na red flag ako kasi nga siyempre doon nga sa huli nating pagtawid dyan kung saan na ano tayo, na inspection tayo dahil sa pagkakamera, sa pagbablog, sa pagbibideo. Pero wala tayong magagawa kundi sumunod na lang tayo kung anong
gusto nila. Kasi mahirap din naman nating i-sacrifice yung uunahin natin yung pagbablog natin kaysa sa hanap buhay natin ito baka mamaya hindi na tayo patawirin o baka mamaya pagmultahin pa tayo ng malaki o kaya mademanda pa tayo, idemanda pa nila tayo. Actually kahit pa paano naman ganun lang yung nangyari. Hindi sila masyado kanina sa akin na kumbaga yung hindi masyadong matagal. Yung officer na sa akin, nag-inspection, mabait naman yung malumana yung tono niya. Hindi katulad ng mga ng nauna na lalaking mama. Na talagang ang titigas ng boses Tinitignan ko kasi guys yung dito, baka sakaling andyan na, papabuksan niya sa akin ang pintuan para umatras. Kaya linga ako ng linga sa aking mga salamin. Ayoko rin naman kasing ipagwalang bahala yung warning nila sa akin. Kasi siyempre mas mahalaga siyempre yung ating hanap buhay kaysa yung pagbablog natin. Although itong pagbablog natin actually honestly speaking hindi naman ganun kalaki ang kinikita na natin dito kumpara sa sa tracking na itong sahod natin dito. Siyempre hindi natin may pagpapalit yung pagbablog natin. I mean yung trabaho natin sa pagbablog natin. Kasi yun ang primary source of income natin yung ito paghahanap buhay natin. Sa vlog wala naman yan masyadong kinikitang malaki kaya mahirap nating ipagwalang bahala yan. Ganon din guys na nung nagpunta ako doon sa Oregon, doon ako tumawid sa Blaine, Washington. 2 beses ako nagpabalik-balik sa Oregon. Kumbaga, nangyari yung naganap na to dito, yung insidente na pinababa ko, in-inspection lahat ng truck ko dahil sa pagbablog ko dito sa Emerson. Pagkatapos noon, hindi pa ulit ako tumawid dito, kundi nagpunta ako ng West. Sa West nila ako inuutusan. Papuntang Oregon, sa Blaine, Washington ako dumadaan. Doon, 2 beses nila akong kada daan ko, ini-x-ray nila ako, ini-inspection din nila ako. Unlike before na talaga pagka sasabihin lang yung mga ordinary lang na, yung mga regular lang na katanungan na katulad ng anong meron ka. Kasi nung pagtawid ako doon sa Oregon, empty ako lagi kasi magpipick up ako kasi doon sa papuntang, doon pagtawid ko ng Blaine, Washington, lagi akong empty, no? Tapos kasi pipick up ako ng product doon sa doon sa Oregon, kaya lagi akong empty. So pag nag-deliver ako ng Vancouver, pupunta ako ng Oregon, border na tatawiran ko is ang Blaine, Washington. So 2 beses nila akong napahinturon. Wala lang kasi akong doon yung bang wala akong wala akong content doon kasi syempre ayokong gumawa ng content doon. Bibidyo tayo doon, baka mamaya lalo tayo mapahamak Kaya sabi ko sa sarili ko, parang nakaano yata ako centralized dito sa north at doon sa west. But anyway, ngayon talaga mag-comply lang tayo. At aantayin ko lang yung guys, yung officer dito sa meat inspection, at pagkatapos lalarga na tayo. Hopefully naman i-inspectionin tayo. O tama, andun na yata Buksan muna natin guys, tas atas tayo. Oops, nalaglag pa yung slippers. Turn off ko kasi sabi off sana saglitan lang ang labanan para makalis tayo agad.
Alright. Saglitan lang. Oh, yun pala ang pangarga natin. Naka-karton na naman. Malalaking bulto-bultong karton. Bulto-bultong karton. Trasan natin agad, guys. Tapos pag atras, antayin natin sila. Okay. Yan. Yan guys, pagkatapos antayin natin sila. A few moments later. Ayan guys, tapos na agad-agad. Mabilisan lang. Suminyas na agad si sir. Yan. Picture. Turn on. That was fast. I thought you guys I was thinking about if I thought you're not gonna take me in. Yeah, because I thought I am late though. That's what I'm thinking. Because they pull me over in the border for inspection in there, so that's why I take time. There you go, sir. That's right, thank you. And I'll take picture of that and I will submit to my dispatch as well, because he is asking. Yes! There you go. Thank you, sir. Yeah. Picturean ko lang to guys, tas isi-send ko sa dispatch para malaman nila. Okay. Tapos yung inspection inspection certificate, picturean natin. Okay, so 36 26 picturean din natin. At kung ano yung meron sa atin na ibinigay sa atin ng meat inspectionan dyan, pipicturean ko at isisend ko sa dispatch ko. Yes! Yung meat inspection certificate at saka yung pagpalit nila ng seal. Alright, okay na. Yun na ipapakita guys, kasi importanteng dokumento to. Mahirap na, baka mamaya napagalitan na naman tayo dun sa company natin. Kasi sabi ng aking company, they are close monitoring my YouTube channel too. Wow! Anyway guys, tara let's bagets. Dire-diretso na tayo. Punta na tayo sa dideliveran ko. Turn right on US 81. Okay, right guys, open ang timbangan. Pasok muna tayo dyan sa timbangan.
Wait station. Baba natin to para marinig natin yung sabihin ng ano, managtimbang. Saan hindi na tayo pahintuin para sa ganun dire-diretso na tayo. O bakit sabi doon close sa loob? Sa loob sabi close. Hindi mo makikita rito yung ano eh, yung kanyang ano, may mic lang sila eh, parang speaker. Turn left. Speaker lang meron guys, hindi mo makikita kung field ko ano. Sila lang ang nakakakita ron eh. Sila lang ang nakakakita ron guys eh, kung salang timbang mo hindi. Basta yung speaker na yun lang yung nandoon. But anyway, hindi naman tayo pinahinto, kaya dire-diretso na ulit tayo. When Hi, possible, guys. make a U-turn, then take the first right. Good morning! Dito na tayo sa dideliveran natin. Bali, dalawang shift din yung inaabot ko, dalawang drive-an. Natulog na ako kagabi sa Robert, Wisconsin. Tapos nag-drive ako ng madaling araw. Start alas 3:15 kasi may mahigit na 4 na oras na driving ako. Tamang-tama ang appointment ko dito alas 8. Bali late na ako ng anong oras na 8:01, 1 minute. Late na ako ng 1 minute. Ano magagawa eh, natenga tayo sa border eh, pinahinto tayo dun eh para sa inspection nila eh. Thank you guys. Mag-park muna tayo dito sa kabilang side na to, dito sa side, tapos mag-check-in tayo sa loob. Daling ko yung papel. Okay. Navigate on road. Neutral. Lagay ko ang sarili ko sa ano ko na ng ano, okay. Okay. Daling ko papel guys, mag-check-in tayo doon. We're just on time. Woo! Pasok tayo sa loob. Okay. Hi. Delivery. I was realized that you have headset, that's why. Oh, okay. How about delivery? I just realized that he has a headset, so that's why I thought
He heard me, that's why I knock like this. No, just delivery. That's gonna be maybe like 20 minutes. How long? 20 minutes? Okay, I'm just outside. You gonna get me? Yeah, I can come meet you. Okay, thank you. Okay. Ayan guys, mga 20 minutes pa daw bago tayo ma-unload. I-idlip ko muna. Kaya ako'y inaantok din. Madaling araw tayo nag-start eh. Kaya medyo groggy tayo. Kumbaga sa ano, palugo-logo na nga ako ganina nag-drive eh. Pero sinikap ko lang para makarating ako dito kasi ayoko malate sa appointment. Pagka-deliver natin, pupunta tayo sa pipikapan. Ano nangyari dyan? Ay, di na galing deliver na. Malabong galing dyan yung kakya. Wala akong tumutulong. Meron pa rito. Okay. Guys, so paano? Magpapaalam na muna ako sa inyo. Matutulog muna ako kahit kay naantok ako. Madaling araw tayo nag-drive eh. So guys, thank you ulit sa walang sawa ninyong panonood sa video vlog nila Kai. At ingat kayo lagi dyan. Eat healthy, keep safe, on tracking guys. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video vlog natin. Peace up guys, bye bye. Lakay Pinoy Tracker.